Mapagpalang araw sa inyong lahat, aking mga kahaswang. Sabado, June 6 at panibagong kwento po tayo ng katatakutan, katatawanan, aksyon at drama dito sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango. Ang pinakamapandinlang na antingero na sa kasalukuyan ay nasa 4th season na po, kung saan nga sa ating nagdaang kabanata ay atin pong natunghayan ang pakikipagharap ng pangkat ng antingerong si Zen kontra sa tinatawag na gabay ng mutya ng tupong-tupong. Isang mutya na nalikha mula sa puso ng maalamat na haring si Zed. Gamit ang kakayahan at kapangyarihan ng lagalag na bathala. Naroroong nakaharap ng pangkat nila Zen ang memorya ng Zen na nagmula pa sa panahon ng haring si Zed. Ang Zen na sa maraming pagkakataon, sa maraming pagsubok at paglalakbay ay nakasama ng pangkat nila Fred at itong sila Kulas. Ang Zen na tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang nilalang na nabuhay sa mundong ibabaw. Ang emperor ng Karimlan, tagapangalaga ng mutya na kinapapalooban ng bathalang si Kriston, maging ng hari ng mga diablo, ang hari ng Karimlan na si Minokawa, at ang tagapagbantay ng tarangkahan sa bilangguan na Cerberus. Ngunit magkagayon pa man, sa kabila ng lahat ng kalakasang ito, dahil nga sa hindi pang tukoy na kaganapan sa panahon kung saan naroon itong si Zen kasama ang Haring Zed, ngayon ay isa na lamang siyang memorya na nakapaloob sa mutya upang maging gabay, upang tapusin ang mga nilalang na katulad nitong si Zen. Sa parehong pagkakataon, naroroong tila bang patungo na rin sa kanila at naaakit na ng kanilang paglalaban ang nilalang na tinutukoy o tinatawag na Volture. Isang nilalang na walang malinaw na eksplanasyon kung ano nga ba at paanong umiiral. Dahil nga sa, kung matatandaan, ang nilalang na ito ay nilalang mula sa mga dimensyon o pagitan ng mga dimensyon at hindi tiyak kung sino ba ang may likha o talaga bang may pinagmulan. Tila yatang nalalapit sa mas mahirap na sitwasyon, labanan at paghamon ang pangkat ng mga antingerong kasalukuyang kinakaharap ang isang matindi at tila bang walang kahinaang kalaban. Isang kalaban na kayang pantayan anumang uri ng kapangyarihan gamit ang kanyang sariling karunungan at alaala ng nakaraan. Mga giliw na kahaswang, ibig ko pong muli na makiusap at hingin ang inyong pabor kung hindi mang nakakaabala ang pagpindot ng like button sa ating video at pag-comment na rin po upang nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng oportunidad o pagkakataon na mas mairekomenda ni YouTube para naman po mas marami ang makarinig o makapakinig sa ating kwento. Maraming salamat at umpisahan na natin ang istorya. Huwag kayong magpapabaya. Tila yatang sinusubok lamang tayo ng gabay na yan. Mukha yatang sinusukat niya ng ating mga kapangyarihan. Sa palagay ko, hindi niyang kailangan gawin yun. Anong ibig mong sabihin? Remember, Sir Ed, nasisilip ng Zen na yan ang mga magaganap sa hinahanap. Hindi ba may kakayahan siya para sa mga prediksyong kagaya nito? Kaya nga nagawa niyang sanggayin yung mga pag-atake namin ni Paring Fred eh. Kasi meron siyang persepsyon ng mga panahong hindi pang nagaganap. Kaya naman yun ang kailangan nating madiskubre kung paano kukontrahin. Uy, Paring Zen na kasalukuyan, asan ka na ba? Nawawala sila dito. Wala siya at si Valentina. Nako naman, naglabing-labing pa sa gitna ng labanan, nagtungo sa damuhan para gumawa ng bata. Well. Hindi tayong aasa sa kanila sa pagkakataong ito. Baka may kailangan silang gawin at kailangan nating panghawakan ng labanang ito. Kailangan nating panatiling abala yung Paring Zen na nog-nog para naman kung may gagawing plano yung Paring Zen ng kasalukuyan, magawa niya ng maayos. Paring Fred, kailangan ko ng tulong mo dito. Sa lahat dito sa atin, ikaw ang may pinakamataas ng depensa. Kailangan namin na ipagsanggalan mo kami habang ginagawa ko ang susunod na pag-atake. Sigurado ako, kahit nakikita niya ang future, wala na siyang future. Handa ka na ba? Teka lang pa rin, Kulas. Always remember, kailangan mong maging maingat. Hindi ba masyadong mapanlinlang yang si Among Zen?
Kahit noong mga unang panahon pa lamang na kumakalaban pa tayo doon sa mga kabundukan, hindi ba palagi na lang tayong nalilito? Kahit tayo nililinlang niya, hindi nating nalalaman. May mga plano na pala siyang nasa likod na mga ginagawa nating plano behind our backs. Oo nga no. Teka nga. Very challenging to ah. Mabuti na lang matalino ako, hindi kagaya mo parang Imeno. Bebebing, kayo munang bahala. Gawin yung busy ang kalaban natin. Mag-isip ako ng kaparaanan kasi sino ba bang aasahan natin dito? Ako lang naman ang maasahan sa ating lahat. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko at napaka-humble kong ang tao. Alam ko namang ganun talaga yun. At hindi ko nang maitatago pa yun. Kusang lumilitaw since born. Parang Fred, no hard feelings ha. Pero alam naman natin, mas nauna ako sa'yo sa palabas na to. Kaya syempre, mas magaling ako sa'yo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi kitang pipigilan. Lahat ng dapat nating maisagawa, lahat ng kaparaanang posible upang mapabagsak natin ang gabay ng mutya ng tupong-tupong. Kailangan nating magawa at masubukan. Tama ka. Hindi tayong maaaring basta-basta na lamang sumuko o umasa sa magagawa ng Zan ng kasalukuyan. Maski siya, dati akong nalilito pa sa mga kaganapang ito. Mahirap unawain na mismong ang sarili niya ang makakalaban niya. Sir Ed, hindi kong alam kung paano tayong makakatulong sa kanila. Ngunit sa lahat ng aking kakayahan, handa kong isugal ito. Magtagumpay lamang tayo dito. Ang tubig ay basa. The feeling is mutual, Ninang. I therefore conclude that our intention on this matter is the same and in line with each other. Oy, teka nga. Mamaya ka na mag-English. Ang sakit sa ulo. Para mo kaming minumura, Sir Ed ah. Gawin mo na lang kung anong magagawa mo. Asa na ba yung mga kalansay mo? Aba, nagka-osteoporosis na yata. Narito na nga. Ginagawa ko na. Mag-antay ka namang kulas. Ay hindi basta-basta ang ginagawa kong pagpapakilos dito. Okay naman na. Pinupulmonya ka na. Puro ka kasi forma dyan kay Ninang eh. Saka na yung paglalandian yung dalawa. Ay, naku talaga. Ang hirap magpalaki ng matatanda. Paring Kulas, ibubuhos ko na ang lahat ng energy sa protection na gagawin ko sa'yo. Siguraduhin mo, magagawa mong kahit man lamang i-damage ng konti yang si Among Zin na nugnog para naman magkaroon pa tayo ng mahabang oras hanggat sa makabalik sila Among Zin. Saan kaya silang naglabing-labing ni Valentina? Abay, ewan ko. Sige na, uumpisaan na namin itandang amoy lupa. Ang susunod na pag-atake. Paring Fred, alam kong kaya mo to. Sa tulong ng mga dibino mong gabay, hindi kang maaring pigilan ng pweresang ginagawa niyang si Paring Zen. Tandaan mo, ang Arkanghel ay nasa labas ng konsepto ng panahon. Dapat ay hindi nagkakaroon ng persepsyon niyang si Zen Nognog dahil nga sa hindi kang sakop o saklaw ng realidad na narito sa ibabang mundo. Tandaan mo, isa kang Arkanghel ngayon, Paring Fred. At huwag mo nga hayaan na mapangibabawan ka ng kapangyarihan ng Nognog na yan. Tama si Paring Kulas. At the very long time, parang minsan lang siyang tumama sa mga pinagsasasabi niya. Pero I support him, Paring Fred. Gawin mo yung kaparaanan para matalo natin yung sinugnog. Tama itong si Kulas. May punto siya sa mga sinabi niya. Ang isang arkanghel ay hindi saklaw ng kung ano man ang nagaganap sa mundong ito. Dapat ay hindi siyang masasakop ng epekto ng persepsyon sa oras ng itim na Zen. Dahil ang arkanghel ay mas mataas kumpara sa mga nilalang ng mundong ito. Yun ang dapat maunawaan nitong si Fred. Dapat niyang malaman kung paanong maihihiwalay niya ang kanyang kapangyarihan at pagkatao sa epekto ng kapangyarihan at dome ng itim na Zen. Kailangan niyang mapagtagumpayan ito dahil para silang mga daga na nasa loob ng isang hawla kapag hindi siyang kumawala. Tanging siya lamang bukod kay Zen ang may kakayahan upang sabayan sa kumbate ang itim na Zen na gabay ng mutya ng tupong-tupong. Dapat ay hindi siyang saklaw ng kapangyarihan ng isang mutya
dahil isa siyang nilalang ng kalangitan, dibinong uri. Mukha yatang unti-unti nang nauunawaan ng pangkat na ito ang kanilang mga papel sa labanan. Nakatutuwang isipin na kung kailang nasa alanganing sitwasyon na sila, sa kanilang nauunawaan ang mga kaganapan, sa kanilang nauunawaan kung bakit silang sumailalim sa pagsasanay na ginawa ko. Sana man lamang ay tunay na magbunga ang pagpapagal na iniatang ko at ginugol sa kanila, dahil minsan lamang akong kumuha ng mga estudyanteng tao upang matuto ng mga karunungan ng mahatan. Kailangan na mapagtagumpayan nila ito. Kailangan na matapos nila ang itim na gabay upang makausad sila sa pagkuha sa susunod na sisidlan. Paring Kulas, ano na naman ba yung ginagawa mo? Mukhang nag-aamba ka na naman ng mga ginagawa mong orasyon. Nagkakatakot pa namang pakinggan yun. Pakiramdam ko sinusumpa mo kami. Ano ka ba? Hindi mo lahat ang naitatanong. Parte yan na nag-uugnay sa ugat ko at dugo bilang isang diablo. Nagkataon lang na umakma ito sa kakayahan at katangian ng hari ng mga amoy lamang lupa. Sa uli-uli, Kulas. Lamang lupa. Oo nga, whatever you say. Basta gano'n na lang yun. At alam mo ba, trivia lang. Ang orasyong yun, ako lamang nakakaalam. Kasi ako lang umimbento nun eh. Bakit? Anong ibig mong sabihin, Kulas? Siyempre, para mukhang astig at tunog astig din ako. Hindi ko naman kailangan ng orasyon para gawin yung kapangyarihan ko eh. Pero karamihan kasi nag-oorasyon. Pati si Sir Ed may orasyong gamit eh. E di siyempre dapat ako meron din. Tumigil ka na, Kulas. Naririyan ang kalaban. Gawin mo na ang ipinagyayabang mong kakayahan. Teka! Ep. Oy, Zen Nognog, hindi ba ako tapos mag-orasyon? Paring Fred, depensan mo muna ako. Kailangan pa ba ang orasyon mo? Oo, kailangan yun. Eh, kasama yun sa script eh. Teka lang. At doon nga, pinagbigyan nitong si Fred itong si Kulas. Bagamat sinabi niya na at nadulas na siya na hindi naman talagang kailangan ng orasyon upang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Tila yata wala namang magagawa itong si Fred kundi pabigyan ang kanyang kaibigan na naroroong nagkakasiya, naroroong tila bang labis na nalilibang sa pag-usal ng mga orasyon na isip na lamang ng binata. Kailangan ito upang mapagtagumpayan itong si Kulas ang pagpapalabas ng kanyang kakayahan. Maliban pa doon, napapaisip din itong si Fred. Lahat ng mga sinabi nitong si Kulas sa kanya ay may katotohanan. Ang kanyang katangian, ang kanyang uri bilang isang arkanghel ay dapat na hindi saklaw ng kapangyarihan ng isang antingero na may persepsyon sa hinaharap. Dapat ay hindi siyang saklaw ng dome ng itim na Zen. Patuloy niyang iniisip kung paano niyang maisesepara ang kanyang katauhan sa epekto na nasa kapaligiran. Dahil sa katotohanan, kasalukuyan silang nakapaloob sa dome ng memorya nitong si Zen, ang itim na Zen ika nga na nakapaloob sa mutya ng tupong-tupong. Patuloy silang pinagmamasdan, patuloy na sinusubok ang kanilang kakayahan, patuloy na tinitingnan ang kanilang limitasyon. Naroroong nag-umpisang muli itong si Kulas sa kanyang mga orasyon. Azor Vector! Morak del Sekan! Oras wen korat! Selyag Drakbor! Astig to ah! Belsak Nor Eltar Craven Solsar! Torek Malvas Coran Veltor! Teka, ang haba yata ng orasyon ko. Di ba pwedeng iksian to? Tatang, ano ba tong mga itinuro mo sa akin? Ang haba-haba! Manahimik ka na lang at gawin mo yan. Hindi ba't gusto mo ng orasyon? Eh, ang dami ko naman sinasabi. Nagkakabulbul na yung dila ko. Hindi ko na alam yung mga susunod. Malapit na, Kulas. Unti-untiin mo. Magtatagumpay ka din. Kapag nagawa mo ito, magbubukas ang daluyan ng kapangyarihan mula sa aming kaharian patungo sa iyo at maipapakita mo sa iyong katapat ang tunay na kalakasan ng isang gintong diablo. Well. I must say,
may taste ka. Alam mo kung sinong malakas. Well, asa na ba ako? As I was saying, Besak Nor Eltar, Kraben Solsar, Torek Balbas, Coran Beltor. Ang haba talaga nito. Ayoko na. Lumaban na lang tayo, Tatang. At naroroong kinuha na lamang ni Kulas ang kanyang sandata at nagpakawala ng napakalakas na puwersa. Sabay-sabay, umatake itong si Fred kasama itong si Sir Ed at sa tulong naman nitong si Ninang ay naroroong nagawang sanggain ang pag-ataking ginagawa ng dalawang Cerberus, ng dalawang dragon at ng isang kakaibang uri ng puwersa na parabang malausok lamang na naroroong nagkukubli sa likuran ng itim na Zen. Tila bang ito ang pinagmumulan ng presensya sa kapaligiran na nagiging epekto upang matansya at malaman ng kanyang kalaban o malaman nitong itim na Zen ang mga susunod na pag-ataking ginagawa. Upang malaman nitong itim na Zen ang mga susunod na pag-ataking ibig gawin ng kanyang mga kaharap. Ngunit dahil nga sa ginawang orasyon nitong si Kulas at sa ipinakalat niyang enerhiyang nagmula sa kaibuturan ng pagiging isang diablo, ang itim na malausok na nilalang na naroroong nakabalot sa kanila ay tila bang nalantad ang napakaraming mga mata na naroroong nakatitig sa kanilang lahat. Mga mata na tila bang nag-oobserba ang hindi lamang maunawaan ng gabay na ito. Ang patuloy na pagpapakalat-kalat ng kanyang mga mata, hindi mahanap ang antingerong kanyang punteriya. Wala doon si Zen at si Valentina. Patuloy na sinisiyasat ng mga matang ito ang sakop ng kanyang dome. Subalit saan man itong magtungo, wala ang binata. Dahil nga sa nailantad ni Kulas ang mga matang nakatitig sa kanila, naroroong nagkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa itong sila Fred maging itong si Sir Ed sa kung papaanong nagkakaroon ng prediksyon ang kanilang kalaban. Hindi dahil sa nasisilip ito ang hinaharap, kundi ang mga matang naroroong nakapalibot sa kanila, ang mismong persepsyon ng kanilang mga pagkilos. Dahil nga sa sensitibo ang uri ng mga matang ito, ang bawat pagkilos nila, pagbabago ng kanilang mga ekspresyon sa mukha, maging ang pagbabago ng aura o daloy ng oras sa kanilang katawan, ay nagiging basehan nito upang malaman ng gabay ang mga susunod nilang pag-atake at galaw. Ngunit kagaya nga ng sabi ni Kulas, naroroong nagtagumpay itong si Fred upang kumawala sa epekto ng kapangyarihan ng mga mata. Doon, muling nagliwanag ang kanyang baluti. Doon, muling lumitaw si Serafina. At sa puwersa ng mga pakpak ng Arkanghel, para bang usok na naglaho ang mga mata. Ang sumpa na bumabalot sa kanilang kapaligiran ay unti-unting nalusaw. Ayos, nakakatakot naman yun. Parang ang daming mga ice at penya ang nakapalibot sa atin. Mabuti na lang lumitaw yun. Sabi ko naman sa inyo napaka-epektibo ng kapangyarihan ko, ano? Hindi lang yun, marami pa akong inihanda dito para sa itim na Zen na yan. Hindi ko mang makonyatan yung tunay na Zen na kasama natin. Total, kalaban naman natin yan. Sa kanya ko na lang ibubuhos ang aking galit. Subukan natin kung kaya mo pang sanggay ng mga atake namin ngayong wala na yung mga mata-mata mo. Mukha yatang nagtagumpay na ang binata upang makansela ang sumpa na bumabalot sa atin. Salamat sa tulong ng kapangyarihang ginawa ni Kulas. Ang kanyang kontra sa sumpang ginawa ng itim na nilalang na yan. Nawala ang dumi na bumabalot sa atin. Nawala ang epekto ng obserbasyon na ginagamit ng gabay na yan. Kung gayon, ito ang katotohanan ng mga kaganapan sa atin. Ang hindi nating maunawa ang sumpa at kapangyarihang tinataglay ng gabay ng mutya ng tupong-tupong ay hindi dahil sa kanyang kapangyarihan na tumingin sa hinaharap, bagkus ang mga sensitibong mata na kayang magkaroon ng prediksyon base sa persepsyon nito sa ating mga pagkilos, sa daloy ng mana sa ating katawan at sa daloy ng enerhiya
sa direksyon kung saan tayong nakatitig at ekspresyon ng ating mga mukha. Ibig mo bang sabihin, mas may pagkakataon at tsansa na ang ating mga kasamahan upang makatago sa depensa ng Zen na yan? Ibig sabihin ba nito, mas malawak at malaki ng pagkakataon natin at ang tsansa upang tumago sa depensa ng gabay ng mutya ng tupong-tupong? Parang gano'n na nga. Ang pagiging kalmado ng gabay na yan, ang marahang pagkilos ay hindi dahil sa kampante siya sa kanyang kapangyarihan, ngunit nangangahulugan nito na nangangailangan ng labis na konsentrasyon ng kanyang kakayahan ang mga ginagawa niyang pag-atake. Oo, maaaring taglay niya ang karunungan ng Zen na kilala namin. Ngunit hindi siyang kompleto. Kung isa lamang siyang memorya, wala ang tunay na kapangyarihan sa kanya. Kung gayon, ibig mo bang sabihin, all this time, panlilin lang lamang ang ginagawa niya? Mas tamang sabihin na nilalaro lamang tayo ng gabay na yan sa mga ilusyon. Ilusyon ng kapangyarihan na ginagamit ang pangamba, takot at emosyon ng kanyang mga kaharap. Matalino si Zen. Tuso ang antingerong yun. At tiyak ako, yun ang ginagamit ng gabay na yan upang malinlang at maisahan ang kanyang mga kaharap. Ngunit dahil sa ginagawa ni Kulas, dahil sa unti-unti niyang pagbasag sa mga sumpang nakabalot sa atin, unti-unti kung mapapansin mo, nababahala ang gabay. Nag-uumpisa na itong kumilos at tila yata nangangamba at binabago ang kanyang plano. Pagmasdan mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, umpisa nang lumitaw ang gabay ng mutya ng tupong-tupong. Doon pa lamang nilang nakita na inilabas nito ang kanyang sandata. Ang punyal ng kadiliman. Punyal na tila bang representasyon ng dating kapangyarihan ng nasirang Zen. Ang punyal na replika ng tunay na sandata ng emperor ng Karimlan. Kakikitaan ito ng labis na puwersa, nagsusumigaw na enerhiya na para bang pisikal na representasyon ng sumpa. Tila yatang tapos na ang gabay na yan sa paglalaro. Mukha yatang ang mga ilusyon na lumalaban sa mga antingero ay hindi nang umi-epekto. Dito nang mag-uumpisa ang tunay nilang laban. Dapat nilang maunawaan ang gabay ng mutya ng tupong-tupong ay sinusukat lamang ang kanilang mga kakayahan. Ngayon na ang umpisa ng kanilang pakikipagtunggali sa tunay na gabay. Sana ay malampasan nila ito. Nakasalalay sa kanila ang magiging kapalaran ng sanlibutan. Hindi lang yon! Nakasalalay din sa kanila ang buhay mo! Tandaan mo! Kapag pumalpak ang mga estudyante mong yan, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Isinugal mo ang iyong karapatan at buhay para lamang sa mga antingerong yan. Kaya naman panindigan mo ito. Hindi akong umaatras sa aking mga naipangako at binitawang salita. Tiniti ako sa iyo. Magtatagumpay ang pangkat na yan. Ang katanungan na lamang ay kung mananatili ba silang buo o mababawasan pa. Ngunit huwag kang mag-alala, tanda, dahil meron at meron sa kanila ang mangingibabaw ang kalakasan at kapangyarihan. At tiniti ako sa iyo, maihahanda ko sila sa pagharap sa mga nilalang na yun. Tiyakin mo lamang dahil masyado nang napulaan ng kasamaan at pagkaganid ang mga batalang yun. Kailangan nang matapos ang kanilang pangabuso sa kanilang karapatan at kapangyarihan. At dahil sa mga mahatan tayo, wala tayong kakayahan upang kaharapin sila. Pero ang mga tao, ang mga piling tao,
sa tunay na paggabay at kapangyarihan ay magagawang kaharapin ng mga bathala. Kung gayon, umasa ka. Ito ang una't huli kong pagtatangka upang palakasin ang mga tao. Doon ay may lumitaw na tila bang isang patalim sa harapan ng Mahatan, ang guro ng lahat ng antingero. Tila bang nag-aantay lamang ito ng susunod na iuutos ng Mahatan. Ang patalim na ito ay maihahalin tulad sa isang kristal na punyal. Naghahalong kulay rosas, asul at kahel ang liwanag sa loob nito. Marahan itong pumapaikot-ikot. Marahan itong tila bang umaapoy sa loob. Kakikitaan ito ng kakaibang enerhiya. Kung matatandaan, ang mana na nagkukulay kahel ay bibihira lamang sa mundo ng mga antingero. Ni isa man sa mga antingero sa buong kasaysayan sa mundo ng itim na hunyango. Tila yatang bibihira pa lamang na nabanggit ang kulay kahel na ora o mana. Ito ay sa kadahilanan na ang kulay kahel na mana ay kakayahan o presensya na nagmula sa itaas na bahaging dimensyon. Sa makatuwid, tinataglay lamang ito ng mga mahatan at bathala. Ang punyal na ito ay walang katiyakan kung ano ang magiging papel sa nagaganap na labanan. Ngunit kakikitaan ng pagliliwanag din ng mga mata ang mahatan habang inoobserbahan ang labanan at naroroong tila bang kinakargahan ng kakaibang enerhiya ang kanyang sandata. Huwag mong sabihin na maging ang punyal na yan ay balak mong ibigay sa mga taong ito. Huwag mong sabihin na ganoon kataas ang tiwala mo sa mga antingero para ipagamit yan. Kung ito ang magiging dahilan ng kanilang pagkapanalo, nakahanda akong isugal ang aking kapangyarihan. Dahil ikaw na rin ang may sabi, ang kanilang kabiguan ay aking kamatayan. Oh yeah! Ayos to ah! Parang ang ganang pakiramdam ko ngayon. Ngayong wala na ang mga mata mo, tingnan lang natin kung kaya mo sabayan ang mga pagsugod ko sa'yo. Kanina ka bang tinatamaan, baby boy? Hindi ka naman palang immortal eh. Dinadaan mo lang kami sa panlilin lang. Dinadaan mo lang kami sa mga kalokohan mo. Sinasabi na nga ba, manlilin lang ka. Akala mo ba mauuto mo pa kami sa kapangyarihan mong yan? Hey, for your information, maraming beses na namin nakasama si Paring Zen. At alam ko na ang mga estilo niya sa panluloko sa amin. Hindi na yung tatalab sa amin, baby boy. Paring Fred, oras na. Mukhang ngayon magagawa mo na siyang igabos gamit ang iyong mga tanikala. Hindi na niyang maiiwasan pa to. Wala na siyang kakayahan pa para magkaroon ng prediksyon sa mga susunod nating pag-atake. Nakita mo ba yung ginawa kong pagpapatama sa kanya ng mga sibat ko? Basic, hindi niya nagawang iwasan. Pero pa rin, Kulas, kailangan mo pa ding mag-engat. Always remember, dahil parang pinapakagat at pinapapagagat lang tayo ng nilalang na yan para maging kampante tayo, para hindi na tayong maghanda pa sa mga surprise na pag-atake niya. Dapat, tandaan mo yung mga sinabi ni Among Zen. Alam ko yun. Hindi pang tapos ang laban hanggat nakatayo pang kalaban. Yun ba yun? Ewan ko sa'yo, hindi naman yun sinabi niya. Ikaw ang nagsabi niyan eh. Basta, yun na yun. Tatandaan lang natin. Lahat ng kalaban ay malakas. Lahat ng kalaban may secret weapon. Kaya naman hindi tayo maaaring maging kampante sa kanya. Kakaibang nararamdaman ko dahil sa mga sinabi ni Kulas. Dahil sa pagpapakawala ko ng dibinong enerhiya at dahil sa pagkakasira ng mga mata ng sumpa, tila yatang mas nag-uumapaw ang enerhiyang tumadali sa akin. Ano ito? Epekto pa ba ito ng kapangyarihan ni Kulas? Epekto pa ba ito ng kanyang kakayahan at orasyon? Hindi maunawaan ni Fred kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa maraming pakikipaglaban nila, noon niya lamang naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa mga ugat niya. Noon niya lamang naramdaman
ang labis na liwanag na nakikita niya sa kanyang mga mata. Wala doon ang kanyang mga gabay. Naroon itong nakadepensa sa kanyang katawan, pero para bang napakaraming nilalang na nagliliwanag ang nakikita niya. Pumapaikot-ikot sa kanilang kapaligiran. Ang ilan tila bang lumulutang at umihinto pa sa kanyang harapan upang batiin siya. Hindi matiyak nitong si Fred kung halusinasyon na lamang ba ang nakikita niya. Hindi niyang matiyak kung epekto ba ito ng kapangyarihan ni Nicolas o di kaya naman epekto ng kapangyarihan ng gabay ng tupong-tupong. Dahil nga sa hindi siyang pamilyar dito, natitiyak niyang hindi itong nagmumula sa kapangyarihan ng kanyang mga gabay. Ngunit bakit tila yatang lahat ng ito siya lamang ang nakakakita? Ngunit bakit tila ba ang lahat ng ito tila yata patungo lamang sa kanya? Paring Fred, natutulala ka na naman dyan. Alam kong napaka-amazing ko pero hindi itong panahon para maging tulala dyan. Kailangan pa nating tapusin ang gabay na yan. Paring Fred! Paring Fred! Doon ay hindi nang nakatiis pa itong si Kulas at agad na nilapitan ang kanyang kasamahan. Yan ang bagay sa'yo. Aray, ano ba yung kulas? Bakit kang nananampal? Aba! Yung sampal ko, naramdaman mo. Pasalamat ka nga, hindi kitang sinikmuraan. Kanina pa kitang tinatawag. Bakit parang lutang ka? Hindi mo ba ako naririnig? Doon ay biglang naglaho ang mga nilalang ng liwanag na nakapaligid sa kanya. Tila bang hinila siyang pabalik sa realidad. Para bang nagmula siya sa isang napakalalim na balon na kung hindi dahil sa pagsapok sa kanya nitong si Kulas ay hindi siyang makakaahon. Saglit na natigilan ang binata. Iniisip kung ano ang nangyari. Ngunit hindi na siyang nagkaroon pa ng pagkakataon upang pag-isipan ng mga susunod na pag-atake dahil sa ang sinabi nitong si Sir Ed. Ang pagkilos ng gabay ng tupong-tupong ay nag-umpisa na. Tapos na ang laro ng ilusyon at pagsukat sa kanilang kapangyarihan. Mismong ang gabay na ng mutya ng tupong-tupong ang naroroong kumikilos upang lumikha ng pangmalapitang kombate. Una niyang inatake itong si Kulas. Kailangang maadi sa arma nitong gabay ng mutya ng tupong-tupong ang Diablo na sa paniniwala niya ay naging dahilan ng pagkabasag ng kanyang kapangyarihan sa ilusyon. Ibig niyang pabagsakin ito bago pang mahuli ang lahat, bago pang maubos ang kaparaanan niya upang pabagsakin ang mga antingero. Masidhi ang pag-ataking ginagawa, marahas kung pagmamasdan. Dahil sa bawat pag-atake nitong gabay, sa kanyang punyal na isinumpa, sa bawat pagtama nito sa kanyang mga kaharap, naroroong tila bang 10 ulit ang pinsalang nililikha nito. Ito ay sa kadahilanan na sa bawat pagtatama ng mga sandata nila, nagkakaroon ng tila bang after effect o iba pang epekto ang isinumpang punyal. Makikita gamit ang mata ng katotohanan nitong si Fred na sa bawat pagtama ng punyal dito kay Kulas, para bang may mga nilalang ang nasa likod nitong gabay na may mga hawak ding punyal na naroroong sabay-sabay ang pag-atake sa parehong lokasyon kung saan umaatake ang gabay. Animoy mga anino ito, animoy mga espiritu na naroroong sumusuporta at nagdaragdag ng pinsala sa pag-ataking ginagawa ng itim na Zen. Mukhang mahihirapan si Kulas dito. Nakikita mo ba yung nasa likuran ng gabay? Oo, malinaw kong nakikita. Tila yata isa yung uri ng amplification technique. Tama! Pagpapalakas sa mga espiritual na pag-atake. Gamit yan, 10 ulit na lumalakas ang pinsalang nililikha niya gamit ang kanyang punyal. At sa oras na lumusot ang isa dito sa depensa nitong si Kulas, abay, sasamain ang binatang yan. Huwag naman sana, dahil kapansin-pansin na talim na isinumpa ang gamit ng gabay na yan. Tingnan mo ang liwanag. Tingnan mo ang nakapalibot na oras sa punyal na yan. Nagbabadya ito ng mga matatinding sumpa na bumabalot dito. Hindi natin masasabi kung anong magiging epekto nito sa isang diablong kagaya ni Kulas, lalong-lalo na kasamaan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalaban ay negatibo naman kapag nagsabog ang dalawang ito, kapag nagkasalubong.
ang mas mababang antas ng kapangyarihan ang magiging dihado. Sana lamang magawang maitaas nitong si Kulas ang antas ng kanyang mana nang sa gayon maiiwas niya ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Dahil seryoso na ngayon ang gabay ng tupong-tupong. Tingnan mo ang kanyang aura. Nagbago na ito ng tuluyan. Tingnan mo ang kanyang mukha. Hindi na itong katulad kaninang kalmado. At pagmasdan mo ang ating kapaligiran. Ang harang na nilikha ng Cerberus ay tila bang harang na nagbabaga. Ngunit ang bagang ito ay hindi kagaya ng ordinaryong baga dahil malamlam na kulay pula na nababalot ng orang itim ang itsura nito. Maririnig din ang tila bang paghuhumiyaw, pagdaing at mga ungol ng libu-libong nilalang mula sa mga harang na ito na para bang mismong ang tarangkahan sa bilangguan ng Karimlan ang naroroong nakapalibot sa kanila. Maririnig ang nakakatakot na pag-awit, tila bang awit ng kamatayan na naroroong unti-unti lumalakas ng lumalakas. Ngunit dahil dito, unti-unti din tila bang mas lumalaki ang orang pumapaligid sa itim na Zen. Mas lumalakas at bumibigat ang kanyang mga pag-atake. Idagdag mo pa, marahang kakikitaan itong itim na Zen ng tila bang astral na kapangyarihang kumukorte o humuhugis bilang kapa na bumabalot sa kanyang katawan. Ang ikalawang antas ng gabay, ang kapa ng Karimlan, inilabas na ito ng itim na nilalang. Ang susunod nito ay ang karet. Tama ka! Ang karet na pumatay sa bathala. Oras na gamitin ito ng gabay na yan. Maglalaho ang buhay ng Diablo. Sa tingin mo, malalampasan kaya yan ng iyong estudyante? O mamamatay siya sa kamay ng isang ala-ala? Malalampasan niya yan. Sa kanilang lahat, siya ang pinaka sa tingin ko ay may kakayahan upang lampasan ang epekto ng karit. Mataas ang kumpiyansa nitong Mahatan na sa gagawing susunod na pagpapalit ng anyo ng gabay. Sa oras na lumitaw ang karit ng Karimlan, magagawa itong kontrahin nitong antingerong pantas. Teka lang, anong nangyari? Bakit nagawa niya sanggayin yung mga pag-atake ko? Kani-kanina lang hindi niya lang kayang sanggayin yun ah. Bakit hindi na siyang tinatablan? Tingnan mo pa rin, Kulas. Kakaiba yung nag-glowing-glowing niyang kapa. Para siyang isang hari. Mukha yatang ang kapang yan ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Hindi nang uubra pa dyan ang pag-atake mo, Kulas. Kailangan mag-isip tayo ng panibagong kaparaanan. Hindi ito maaari. Kanina lang nagagawa ko siyang mga damage eh. Hoy, Nognog, anong ginawa mo? Saan nang galing yung kapa mo? Aba, ang daya-daya mo ah. Ayan na! Ang kapa! Ang kapa na kayang saluhin lahat ng pinsalang ibabato sa kanya. Paanong malalampasan yan ng iyong mga antenghero? Teka nga tanda. Kanino ka ba talagang kampi? Sa amin o dito sa gabay na to? Abay parang natutuwa ka pa kapag natatalo kami ah. Mamaya ka lang sa akin. Itatanim talaga kita dyan sa kinakatayuan mo. Makikita mo yan. Teka nga paring Fred. Wala na ba tayong magagawang paraan? Parang ang kunat ng kapang ginagamit niya. Tingnan mo, parang may sariling buhay. Kanino ko bang sinusubukang patamaan siya? Lahat sinasanggaan ng kapa niya. Ano ba kasing uri ng kapangyarihan yan? Sa tingin ko ay isa yung astral na kapangyarihan. Pagmasdan mo, ang mga malabay tuwing liwanag na nasa loob nito. Ang pagdaloy ng purong-purong mana. Kailangan nating tapatan yan. Well. Kung astral lang mang nakapangyarihan, hindi yung problema sa akin. It's time para ipakita ko sa kanya ang aking kakayahan sa astral na kapangyarihan. Aba, hindi ko pang nakakaligtaan yon. Teka nga. Doon ay nagbago
ng ekspresyon ang mukha nitong si Kulas. Dahil nga sa patuloy ang depensang nililikha nitong si Fred upang hindi silang magawang mapinsala ng lahat ng mga kampon na sabay-sabay na umaatake habang nakikipaglaban din ang gabay ng mutya ng tupong-tupong. Makikita itong si Kulas na unti-unti ang kanyang aura na nakapaligid sa kanyang katawan ay nagbabago ng anyo. Mas nagiging puro, mas nagiging tila bang pisikal. Ito ay sa kadahilanan ng astral na kapangyarihan ay naroroong ipinapakita niya na. Ang kakayahan o karunungan na tila bang matagal na hindi niyang ginawang gamitin dahil hindi hinihingi ng pagkakataon. Ngunit dahil nga sa naroroong gamit na ito ng gabay ng mutya ng tupong-tupong, kailangan niyang gamitin ito at pwersa yung lumabas mula sa kanyang katawan. At ganoon nga, dalawang espada na nasa anyong astral ang hawak-hawak na ng gintong diablo. Ngunit bago pa mang magawang umatake nitong si Kulas, naroroon na sa kanilang harapan ang gabay ng tupong-tupong, ang itim na Zen. Gamit ang kanyang espada, hinataw ito ng todo lakas dito kay Kulas. Mabuti na lamang protektado siya ng kapangyarihan nitong si Jimeno. Ngunit maski na yun, makikitang maging itong si Jimeno na pasukan ng dugo. Maging itong si Fred, naroroong nagdugo ang ilong. Ito ay sa kadahilanan, kalahati ng pwersang natanggap ni Kulas ay sinalo nila. Dahilan upang sabay-sabay silang tatlo na makaramdam ng pinsala. Aray ko! Ang sakit nun na! Anong uri ng enerhiya yon? Paring Kulas, are you okay? Ramdam ko yung lakas na yun nakakatakot. Kailangan natin siyang magawa ng paraan. Ang lakas ng espada niya. Pagkatapos, sabayan pa niyang dipinsa ng kanyang kapa. Oh my! Asa na ba kasi si Among Zen? Bakit nawawala siya ngayon? Missing in action. Sir Ed! Ano? Ano ang ginagawa mo? Wala na akong magagawa pa kundi ang subukan ang ataking ito. Dugo, kontra dugo, ang aking kapangyarihan, ang aking siyang buhay ay gagamitin ko upang makatulong sa kanila. Matagal na akong nabuhay sa mundong ito. Sa tingin ko naman kahit isakripisyo ko ang buhay ko dito, hindi na ako magsisisi pa. Isa kang hibang! Sa tingin mo ba magagawa mong malampasan ang kapangyarihan ng gabay na yan sa pagsasakripisyo ng iyong buhay? Sir Ed, magunos dili ka. Huwag kang padalos-dalos sa mga ginagawa mong pagkilos. Tama ang matandang yan. Wala tayong kasiguraduhan na ang gagawin mo ay pupuksa sa gabay. Ngunit kung hindi tayong kikilos, mapapahamak ang mga kaibigan natin. Naroroon ako. Ngunit, hayaan mong tulungan ka namin. Isa pa, hindi pa namang sumusuko ang mga antingero. Ang arkanghel ay naroroon pa rin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang paghinaan ng iyong pagtitiwala. Tandaan mo ang sinabi sa atin ng Mahatan. Ang pagtitiwala ay siyang malakas na enerhiya at puwersa, isang kapangyarihan na hindi kayang matinag. Ikaw na rin ang may sabi. Ang pinagmulan ng lahi nila Zen at ng haring si Zed ay kayang matalo ng pinagsama-samang kapangyarihan sa pagtitiwala at pag-asa ng purong intensyon upang magdulot ng kabutihan sa mundong ibabaw. Nakahanda na itong si Sir Ed upang gamitin ang huli niyang alas. Isang kakayahan kung saan magagawang ihalo ang kanyang sariling buhay sa kanyang gabay. Ngunit sa oras na gawin niya ito ay wala nang balikan pa. Sa oras na gawin niya ito at matapos ang kanyang pakikipaglaban, manalo man o matalo, ang kontrata sa dugo ay lalamunin ang kanyang eksistensya. Ito ang hindi pinayagan nitong sininang. Alam niya ang teknik na ito. Batid niya na nakahanda na itong paranormal expert
upang isakripisyo ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kaligtasan ng mga antingero. Mabuti na lamang nagawa niyang makumbinsi itong si Sir Ed upang pansamantalang maantala ang kanyang plano. Sabay-sabay na tumilapo naman sila Fred nang makita ang pagbuka ng pakpak nitong itim na Zen. Naroroon na nga nagbagong muli ang kapangyarihang taglay ng gabay ng tupong-tupong. Ito ay sa kadahilanan na bukod sa kapa ng karimlan, lumitaw na ang pakpak ng emperor. Dahil dito, lahat ng nasa kapaligiran na may positibong enerhiya ay tila bang nagkaroon ng kakaibang reaksyon sa negatibong enerhiya na tinataglay ng gabay ng tupong-tupong. Oh my! Bakit parang paiba ng paiba ang kapangyarihang tinataglay ni Nognog Zen? Parang mas lumalakas siya ngayon. Ito na yata yung effect ng tupong-tupongs. Oo nga, bumibigat lahat ng mga pag-atake niya sa akin. Parang kahit itong sandatao, hindi na siyang matatagalan pa. Ay, ang hirap nito ha. It's so frustrating. Aba, dapat may overtime pay ako dito. Ang tagal ng laban natin. Habang napapaisip si Kulas ng mga susunod na gagawin niyang pag-atake, habang napapaisip si Kulas kung paanong gagawan ng paraan upang mapababa ang agwat ng kapangyarihan nila at ng gabay ng tupong-tupong, sa pinsalang natamo nitong si Fred, doon ay muling lumitaw ang mga nilalang ng liwanag na siya lamang ang nakakakita. At doon, nag-umpisang mangusap ang mga ito sa salitang Arkanghel. Dahil sa kapangyarihang kaloob sa kanya ni Serafina, lahat ng ito ay nauunawaan nitong si Fred. Ang mga kanina ay tila bang banyagang salitang hindi niyang maunawaan. Unti-unti ay naging malinaw sa kanya. Ito ay pag-awit ng mga arkanghel. Ito ay pag-awit ng basbas na ibinibigay sa kanya. Ang 7 pakpak ng kalangitan ay ipinagkaloob sa arkanghel. Totoo ba ang nakikita natin? Totoo ba ang liwanag na yan? Bakit, Sir Ed? Ano ba ang liwanag na yan? Ang 7 pakpak ng kalangitan. Ang bendisyon na ibinibigay ng kataas-taasan sa iisang nilalang lamang sa bawat siglong dumaraan. At si Fred ang napili nito? Ano ba ang kondisyones nito? Hindi kong alam. Ito ay basbas mula sa kalangitan. Tanging mga nilalang ng nasa taas na dimensyon ang nakakaunawa at may karunungan tungkol sa mga kondisyones kung paano itong makuha. Maging ang 2 mahatan ay naroroong mangha at tila bang napatulala nang makita ang 7 pakpak ng kalangitan. Maging ang matandang mahatan, tila bang napatikom ang bibig mula sa kanyang pangungutya sa mga antingero. Napahanga ito. Napangiti naman ang misteryosong mahatang guro ng mga antingero dahil tila bang unti-unti umaayon na sa kanya ang sitwasyon. Tila yata hindi kong inaasahan ito. Ang 7 pakpak ng kalangitan ay makikita natin dito. Ano to? Anong kalokohan to? Bakit isang nilalang dito sa mababang dimensyon ang pinagkalooban ng 7 pakpak ng kalangitan? Ang 7 pakpak ng kalangitan. Una ay magbibigay ng labis na kabilisan sa paglipad at pagkilos. Walang kapantay na persepsyon sa pag-atake ng kalaban. Ang ikalawa, ang banal na kalasag na kayang sanggain ang halos lahat ng uri ng pag-atake at mga sumpa. Ang ikatlo, dibinong paghilom na kayang pag-ibayuhin ang kasalukuyang kakayahan sa pagpapagaling ng arkanghel na yan. Ang ika-4 sa mga pakpak na ito ay ang kidlat ng kalangitan. Isang bendisyon na kayang sanggain at salubungin ang mga nakamamatay na pag-atake na dapat ay tatama sa may tangan nito. Ika-5 ay ang banal na apoy
na kayang sunugin maski na ang liwanag. Ika-6, ang kakayahan sa pagkontrol sa kapaligiran. Ang kakayahan upang gawing sandata ang anumang naisin na nasa mundong ito. At ang panghuli, ang kapangyarihan upang palakasin ang lahat ng kanyang kasamahan upang ilagay sa panibagong antas ng kapangyarihan ang lahat ng kanyang kakampi. Isang bendisyon na inaasam-asam maski na ng mga bathala. Nasa mata ng Diyos ang mga antingerong ito. Walang masabi ang matandang mahatan. Tamang lahat ang mga tinukoy nitong mahatang guro. Tamang lahat ang mga kapangyarihang tinataglay ng 7 pakpak ng kalangitan. Ngunit ang hindi nilang maipaliwanag ay kung bakit sa pagkakataong iyon lumitaw ang 7 pakpak at kung bakit sa dinami-dami ng makapangyarihang nilalang sa maraming panahong lumipas, bakit itong si Fred ang pinagkalooban ng pakpak na ito. Doon ay naunawahan ni Fred ang mga salita, kataga at pag-awit na ibinigay sa kanya ng mga nagliliwanag na nilalang. Mga nilalang na walang mukha, para bang representasyon lamang ito ng kapangyarihan, mga mensahero na nagmula sa kalangitan. Ang totoong kalangitan kung saan nananahan ang nag-iisang pinamakapangyarihan. Bahagyang mainit ang pakiramdam nitong si Fred, lalong-lalo na dahil sa ang kidlat ng kalangitan ay binigyan siya ng panibagong uri ng baluti. Isang baluti ng liwanag lamang. Liwanag na nagkakaroon ng reaksyon sa mga negatibong enerhiya na lumalapit sa kanya. Para bang depensa ito, agresibo, at naroroong mapamuksa. Sa pagkakumpleto ng pagkakaloob nitong 7 pakpak kay Fred, kakikitaan ng panibagong aura ang binata. Kakaibang ekspresyon sa mukha ng pagkakalmado at banayad. Ang kanyang sandatang espada, mas numipis ng numipis at para bang purong liwanag na lamang ang talim nito. Napakagaan sa pakiramdam. Para bang hindi maramdaman nitong si Fred ang paghihirap sa mga pinsalang natamo niya. Ito ay sa kadahilanan ng banal na pagpapahilom na otomatikong ginamot ang lahat ng pinsalang natamo niya. Kaugnay nito ang pagliliwanag ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Ito ay alinsunod na rin sa epekto ng kapangyarihan sa ika-7 pakpak na taglay niya. Ang amplification power o effect kung saan mas pinalalakas nito ang lahat ng kaalyado o kakampi nitong si Fred. Dahilan ito upang maging ang pinsalang natamo ni Nicolas ay mawala. Dahilan ito upang ang lahat ng manang naglaho sa katawan ng Diablo ay manumbalik. Doon ay napaatras ang gabay ng tupong-tupong. Isa itong kapangyarihan na hindi niyang kayang kopyahin. Isa itong kapangyarihan na hindi niyang kayang gamitan ng tupong-tupong upang pantayan. Kapangyarihan ng kalangitan. Ang tunay na kalangitan. Doon ay parabang bigla na lamang nabaliktad ang laban. Ang kaninang nasa depensang pangkat ng mga antingero, ngayon ay nasa opensa na. Ang kaninang patuloy na umaabanting puwersa ng gabay ng tupong-tupong, unti-unting napapaatras, unti-unti napupuksa ang lahat ng kanyang mga nilikha, at unti-unti nasisira at nababasag ang baluting pumoprotekta sa itim na Zen. Ang kanyang kapa ay makikitang nasusunog. Ito ay dahil sa epekto ng apoy ng kalangitan. Ang banal na apoy na kayang tupukin, ultimong ang liwanag mismo. Naroroong marahang naglalaho ang kapa ng karimlan. Ang pakpak nitong gabay ng tupong-tupong ay unti-unti na ring napipinsala nitong si Nicolas dahil na rin sa pag-ataking gamit
ang kanyang astral na mga sandata. Paring Fred, nakikita mo ba to? Ang gaan namang sandata ko. Mukhang dahil dito, magiging kawawa itong kalaban natin. Hindi na natin kakailanganin pa ang pwersa ni Paring Zen. Pagbalik na dito, sandwich na sa atin tong kalaban natin. Paring Meno, diyan ka lang at antabay ka. Baka mamaya masorpresa na naman tayo ng gabay na to. Alam mo na, mandaraya to eh. Tila bang natuto na itong si Legolas. Para bang sa paulit-ulit na paglakas ng mutya ng tupong-tupong at ng gabay na nakapaloob dito, nakapaghanda na ang mga antingero. Alam nila o inaasahan nila na ang pagpapakita ng pagkatalo nitong gabay ay posibleng patibong niya lamang, pagpapakagat, panlilin lang na ginagawa upang ibaba ang kanilang depensa, upang hindi nilang asahan ang mga sorpresang pag-atake na gagawing muli ng gabay. Unti-unti ay nagbago ang kalmadong mukha ng itim na Zen. Unti-unti kakikitaan ito ng pag-uugat-ugat sa noo, pag-uugat-ugat sa kanyang mukha, na tila bang napepersa na ito, tila bang labis na ang galit, pagkauyam, at ang panggigigil na matapos ang kanyang mga kalaban. Maliban pa doon, dahil nga sa kalaban niya si Fred, Jimeno, at itong si Kulas, hindi niyang magawa ang tuluyang hanapin ang antingerong kailangan niyang tapusin. Ang antingerong pinagmulan ng dugo na pumukaw sa kanya. Ang antingero na kailangang mamatay upang magawa niyang mabuhay at manumbalik sa pisikal na anyo. Ngunit hindi nang pinagbigyan pa ni Fred ang mga susunod na pagporma ng pag-atake nitong gabay dahil naroroong dire-diretso na niya na itong inatake. Tila bang ang epekto ng 7 pakpak ng kalangitan sa kanyang katawan ay ang nag-uumapaw na kagustuhan upang tapusin o paslangin ang nilalang na nagtataglay ng kadiliman at ng negatibong enerhiya. Para bang siya mismo ang kumakatawan sa dibinong paghatol sa mga nilalang na naroroong ibig na magdulot ng kasamaan sa mundong ibabaw. Gamit ang kanyang espada, naroroong nagulat ang gabay ng tupong-tupong nang dahil sa ang espada nitong si Fred ay tila bang tumagos lamang sa sandata at depensang taglay niya. Ang espada nitong si Fred ay animoy hindi pinapansin ang enerhiyang taglay ng gabay. Direkta itong tumama dito sa gabay, dahilan upang maputol ang kaliwang pakpak niya at naroroong agad na nasunog. Ayos! Sinasabi ko na nga ba, napakagaling ko talagang mentor. Kung hindi ko pa siyang minotivate, di hindi pa siyang lumakas, parang ako lang din yung malakas dito eh. Di ba parang Jimeno? Ewan ko, hindi naman ikaw yung umaatake. Think of it, kung hindi ko siyang minotivate kanina, hindi niyang maiisipan yan. Close-minded kasi yung si paring Fred eh. Mabuti pa ako, open-minded. Kaya naman, magtiwala ka lang sa mga sinasabi ko. Lalakas ka din kagaya niya. Teka nga, kailangan nating maganda. Tingnan mo ang ginagawa niya no. Tingnan mo yung pakpak niya. Binabali niya ng kusa. Aray ko, parang ang sakit-sakit niyan. Hindi na siyang makakatakas pa dito kay paring Fred. Napansin mo ba yung liksi ng pagkilos ni paring Fred? Parang kakaiba eh. Parang liwanag na naglalakbay. Paano pa yung iiwasan niyang kadiliman na yan? Kawawa naman si Nognog. Durog siya dito. Hindi ko nang makita ang labanang nagaganap. Maski ako, hindi ko lang makita. Umaasa na lamang ako sa mga pagdadaldal nitong si Kulas. Tanging siya lamang at itong si Jimeno yata ang nakakakita sa labanan at ang mga mahata na yan. Sabi ko na nga ba, iba ang pangkat ng mga antingerong ito. Hindi ako nagsisisi na itinaya ko sa kanila ang aking buhay. Tanda, mukha yatang kakainin mo ang lahat ng mga sinabi mo. Huwag kang masyadong pakasigurado. Hindi pang tapos ang labanang ito. Pagmasdan mo, hindi pang nagagawang matalo ang gabay ng tupong-tupong. Sabi na nga ba eh, hindi sa ating kampi ang tandang yan eh. Sigurado ako, kampon yan ng gabay na yan. Uy, Belat, anong tinitingin-tingin mo dyan? Bakit wala kang ginagawa? At bakit hindi ka tumutulong sa amin? Ito ay sa kadahilanan na dahil sa presensya nitong si Fred, dahil sa lakas na nararamdaman nitong si Bella o
o Bellatrix. Para bang hindi niya nang magawang kumilos. Para bang paralisado na ang kanyang katawan. Bagamat mainit, dibino ang dating ng kapangyarihan nitong si Fred, ngunit dahil sa nag-uumapaw na lakas nito, hindi nang magawa pang kumilos ng dalaga. Maging itong si Mavis, naroroong hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang mga minamaliit niyang antingero. Para bang hindi niyang mapaniwalaan na nasa antas ng kapangyarihan, katulad ng kanyang ninuno, ang Haring si Zed. Ngunit hindi ring magpapatalo ang tupong-tupong. Dahil sa ipinamalas na kapangyarihan nitong si Fred, dahil sa ipinapakitang kakayahan ni Nicholas, napepuwersa ang gabay ng mutya ng tupong-tupong upang gamitin ang lahat ng natitirang karunungan mula sa memorya ni Zen. Dito, marahang dinukot nitong gabay ang karit ng karimlan mula sa dimensyonal nitong taguan. Makikita ang nagkukulay pula at itim na sandata. Isang karit na ang dulo ay nag-aapoy na kulay itim. Isang karit na naroroong sa bawat pagkumpas, nakakabingi ang nililikhang tunog. Ang karit na humihiwa sa realidad ng kapaligiran nila at lumilikha ng mga dimensyon kung saan sa oras na masadlak sila dito, maaaring maiselyo na sila dito at hindi nang makabalik pa sa kanilang panahon. Nalinti ka na. Ginamit na ng gabay ang karit ng karimlan. Kailangang mag-ingat ng mga antingero dahil ang karit na yan ang maghahatid sa kanila sa kawalan. Sa unang pag-atake ng gabay ng tupong-tupong, sa buong puwersa na paghampas niya ng kanyang karit, inasinta niya itong si Fred. Nagawang maiwasan ito ni Fred. Nagawa niya itong kontrahin at ibalik ang pag-atake dito sa gabay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pag-atake ng gabay dahil ang kinaharap nitong si Fred ay tanging ilusyon lamang ng itim na Zen. Nasa kanyang likuran ang tunay na gabay. Hawak ang karit. Mabilis nitong hiniwa itong si Fred. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagulat ang gabay dahil mismong ang Volture ang naroroong hawak-hawak ang kanyang karit. Ang nilalang ng mga dimensyon kung saan ang karit ng gabay ay walang epekto dahil mismong ang Volture ang kumakatawan sa kawalan. Okay, bitin. Aking giliw na mga kahaswang, dito muna nating pansamantalang tatapusin ang ating kwento. Teka. Huwag mo munang tapusin yan. Sino ba yan? Bakit bigla na lang lumitaw mula sa kawalan? Oy! Ano ka ba? Sino ka ba? Bakit nakikialam ka sa labanan namin? Tika lang paring Kulas, kakaiba yata ang esang yan. Tingnan mo, bakit parang kakatwa ang hetsura niya? Parang ang cute, ang sarap halagaan. Oo nga eh. Parang ang sarap lagyan ng kadena sa liig. Alam mo, naalala ko yung alaga kong si Bantay. Tika, wala ka namang alaga. Oo nga pala no, wala pala akong alaga. Basta, uy, parang aw-aw ah. Sir Ed, ano ba yan? Ano ang nilalang na biglang lumabas mula sa kawalan? Matan pa ba yan? Teka lang! Bakit naririto ang Volture? Bakit kakampi niyo ang Volture? Anong ibig sabihin nito? Tanda, mukha yatang nagbago na ang sitwasyon natin. Paano ba yan? Maski na ang nilalang ng mga dimensyon pumapanig sa mga antingero. Ano na, sa tingin mo ba, hindi pa silang mananalo?
Tama na. Hanggang dito na muna. Aking giliw ng mga kaswang, totoo na to. Hanggang dito na lamang muna ang ating kwento sa gabing ito. At iisipan pa natin ng karugtong ang mga paglalabang nagaganap. Kayo nang bahalang mag-isip ng teorya nyo kung bakit ang Volture ay naroroon upang tulungan sila. O talaga bang para tulungan lamang sila? O naroroon lamang ito upang hamunin ang nakikita niyang pinakamalakas sa lahat ng naroroon. Tandaan nyo, ang Volture ay isang nilalang na sakim at sabik sa kapangyarihan. Isang nilalang na naaakit sa pinakamalakas na uri ng enerhiya sa kanyang kapaligiran. Maliban pa doon, dahil nga sa nilalang ito ng mga dimensyon, ang karit ng karimlan na gamit ng gabay ng mutya ng tupong-tupong ay hindi gagana sa kanya. Dahil malabo na ang nilalang ng mga dimensyon ay ipadala sa kawalan dahil mismong ito ang kanyang tirahan. Kaya naman, huwag kaligtaan ang pag-comment ng inyong mga theories. Pagalingan tayo ng komento. Huwag kaligtaan ang pagpindot ng like kung hindi ka pang nakapag-like at mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lamang sa channel natin. Dahil araw-araw ay naglalapag tayo ng mga bagong kwento na kagaya nito. Sa muli, ito ang inyong narrator na si Sir Mar ng Proyekto Aswang.